Sound check. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. At ito ang inihilingan ng ating mga kapatiran na nasa labas na tayo ho ay magsipasok na. Pwesto na ho sa ating mga upuan upang tayo ay magsimula sa ating panghapon na gawain ng pagsamba. Ayan, at yung mga bata ho ay medyo medyo bantayan ho natin. Welcome po sa Sunday afternoon service dito sa Jesus Christ Baptist Church. Salamat po sa bawat isang narito, maging sa ating mga kasama online. Purihin ang Panginoon sa patuloy niyang kabutihan at patuloy niyang pagpapala. Maging sa gawain kayo ng umaga, salamat sa Diyos. Ano po? At tayo ho ay patuloy na ginagabayan at pinagpapala ng Panginoon. And dinaos natin yung Lord's Supper kayo ng umaga. At yun ho ay napakagandang means of grace sa atin for us to focus on the Lord Jesus Christ. So bago ho tayo dumako sa atin hong paghahanda sa pagsamba, ilan ho muna mga reminders and announcements. And muli ho ang atin hong YouthCon officially, liban na lang kung within this week ay mag-announce ang gobyerno, pero tingin namin mukhang hindi na kasi dapat i-announce na nila at the beginning of November, pero walang announcement na iuusod ng November 29 yung holiday. So iset na ho natin sa mga isip natin sa ngayon na November 30, that's a Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. ho ang gawain. So muli kung kayo ho ay available half day or whole day at that time to serve, to assist, lalo na ho yung ating mga adults at yung mga hindi kasama sa programa sa mga kabataan. Welcome na welcome ho kayo. Let us know para maisama rin namin kayo sa bilang ng pagkain, and then mahati natin yung mga workforce, and then magiging tulong din ho yan sa pagpaplano ng ating mga young people sa mga activities na maaari ho nilang ilagay sa gawain po na yun. So pag-pray ho natin ang ating tema. We are very excited. Eyes fixed on heaven, coming from Colossians chapter 3. And we have 3 speakers at that time, at that event. Pag-pray ho natin, and all the preachings will be coming from Colossians chapter 3, an exposition of Colossians chapter 3. At excited po tayo. Nawa, gamitin ito ng Panginoon. Una sa ikaliligtas ng mga young people, and then patuloy na ikahahamon na mamuhay dito sa buhay na ito habang nakatingin sa mga bagay sa itaas. Ilan ho din ho sa ating mga announcements ang atin hong sign up para sa ating overnight church outing sa December 26 hanggang 27. Please sign up na po agad. As of now, ang pagbabasehan ho naming bilang ay ito hong present na nakalista. At kung meron hong hahabol or kung meron may mga tanong, ay pwede ho kayong lumapit sa akin, kay Brother Daryl o kaya kay Brother Patrick para ho lang sa mga details. So muli ho, please do sign up as soon as possible para makasama ho kayo doon sa konsiderasyon ng bilang. Ang atin hong tinitingnan, hopefully hindi lumaki, ay between 700 to 1,000 pesos per individual. Kung hindi man ay tingnan ho natin, baka meron tayo. Minsan nangyayari, meron tayong mga kabatiran na nagsasubsidize para ho bumaba or mapanatili lang ho doon yung atin hong mga bayarin. So we're looking forward to a very fruitful and godly time of fellowship and also enjoyment. Sabi sa Ecclesiastes, to be able to enjoy the fruits of our labor is a gift from God. So may mga time din ho na ganon. And then lastly, gusto ko rin hong ipaalala, ang ating hong church ay meron tinatawag na church bookshelf, at yan ho ay pwede kayong libreng makahiram ng libro. At tayo ay naniniwala, isa sa mga biyaya ng Diyos sa atin ay yung availability ng good Christian literatures, at yung mga nilagay ho natin dyan ay mga literatures na kung saan we believe na magiging tulong. Let me just highlight 3 baka sakaling kayo ho ay maging interesado. Isang malaking blessing sa akin, actually itong 3 librong ito na magiging available ho sa ating church bookshelf. Dangerous Calling by Paul David Tripp. Ito ho ay more on sa mga nasa ministry, pero tingin ko ho malaking pakinabang din sa mga wala sa full-time ministry, pero napakaganda. I will describe it habang binabasa ko ho ito, kada chapter ay parang inooperahan ng puso ko. Nag-i-expose ng mga problema, at so malaking channel of blessing ho ito. Next, isa sa mga books na pinakamaraming kopya kong ipinamigay, yung Trusting God by Jerry Bridges. Napakaganda application ng sovereignty ng Diyos sa mga troubles natin sa buhay. So muli ho, I would like to highly encourage And then lastly,
a very scandalous book nung lumabas ito ng early 90s, kung di ako nagkakamali ng tanda. Tama, early 90s nga yata. The Gospel According to Jesus by John MacArthur. Talagang in-expose niya itong problema ng evangelism, na cheap gospel, na 1, 2, 3, pray after me, now you're saved, going to heaven. Wala. Yun na yun. Ano ba ang demand talaga ni Kristo? What does Jesus mean when He says, follow me? So maganda na talagang hamon sa ano mga ba ang panawagan ni Kristo pag tinatawag niya. Yes, come unto me all that you labor and heavy laden, and I will give you rest. Pero hindi lamang yun. He that cometh after me, ang sabi niya, deny himself, take up his cross, and follow me. So, these are very good books na magiging available o magiging available sa ating church bookshelf. Please, pwede niyong hiramin. I-note nyo lang ho, may notebook doon na pwede nyo i-note kung kailan nyo hiniram, sino kayo, and then number, para lang ho meron tayong tracing kung sakali man na nawawala na yung libro. Pero ang libre ho yan, ang demand lang ho ay basahin at pagkatapos ay ibalik. Huwag nyo iregalo sa iba. Ibalik nyo ho yung libro para may makinabang naman ho iba. Ako ho mismo at yung mga manggagawa natin dito ay talagang alam yung naging benefit ng pagbabasa. And that is, hindi man tayo nakaupo sa ministry ng teaching nung gifted individual na yon, pwede tayo makinabang through their written materials. So again, malaking blessing po yan. Yun po ang ating mga announcements and reminders. And muli, meron tayong mga gospel tracts so dyan. Mag-uwi tayo para ipamigay ho natin at patuloy tayong humingi ng Diyos sa oportunidad upang ang ebanghelyo ay maibahagi natin sa iba. Tayo ho ay dadako sa ating paghahanda sa pagsamba. Magkaroon ho tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat natin sa atin ng Panginoon upang maihanda tayo sa pagsamba sa Kanya. Panalangin po tayo. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, kami ay patuloy na nagpupuri, papasalamat sa iyo. Tunay, karapat dapat ka lamang tumanggap lahat ng papuri, lahat ng kapangyarihan, lahat, Panginoon, ng pagtatanyag, O Diyos, ay sa iyo lamang. Ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, ikaw, Panginoon, ay mahaba ang pasensya. Walang ibang kagaya mo, Panginoon, na sakdal sa kabanalan at gayon din naman nagpapatawad sa mga makasalanan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Salamat sa pag-ibig, O Diyos, na sa amin ay iyong iginawad upang kami, Panginoon, ay maligtas. Salamat sa pagtubos. Salamat, Panginoon, sa kabayaran ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And Lord, sa lahat ng napakadaming biyayang ito, kalakipan nito, Panginoon, ang kabutihan mo na aming araw-araw na nararanasan, oo, nakikita, natitikman. O Diyos, napakarami mong kabutihan sa amin. Tunay, Panginoon, hindi namin kayang bilangin ang napakarami mong pagpapala at nawangay sa dining ito, O Diyos, sa oras ng aming pagsamba ay aming ang maluwalhati ang iyong pangalan. Ihayag namin, Panginoon, ang aming mga pasasalamat at gayon din lalo't higit ang aming pagsamba pagkamangha sa iyo. O Diyos, bantayan mo kami sa panahon na ito, sa oras na ito, na handun pa rin ang kahinaan ng katawan. Hindi lamang ang kaantukan, kundi maging ang aming mga isipan ay madaling lumakbay. Nawa, O Diyos, ay itali mo kami ng iyong mga katotohanan, naging Panginoon ng kaseryosohan ng pagsamba sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang magpaalala at magbigay sa amin ng biyaya upang tunay na mailaan namin, na maituon namin ang aming mga sarili sa iyo. At Panginoon, at alam mo po ang bawat kalagayan at mga pangangailangan. Also Lord, ang mga parating na event dito sa aming iglesia sa November 30, ang youth conference, sa December 15, Panginoon, ang Christmas service.
Lord, nawa ang mga programang ito, ang mga planong ito ay mangyari sang-ayon sa iyong kalooban at lalo't higit, Panginoon, sa ikaliligtas pa ng mga wala kay Kristo. Muli, O Diyos, sa bawat bahagi ng gawain na ito, ikaw po nawa ang magpala. Lalo't higit sa pangangaral ng iyong salita, lalo naming malaman ang iyong katotohanan, lalo kaming lumalim sa pananampalataya at pagsamba sa iyo. At lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magsay po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. At tayo po'y umawit sa Panginoon. Uwitin po natin, How Great Thou Art. I see the stars, I hear the rolling thunder, and I part throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook, and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is Son of sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on that cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou
shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Tayo po ay manatiling na tayo para po sa ating pagkakaloob. Atin pong basahin ang mga talatang basehan sa ating pagkakaloob mula sa 2 Korinto, talata 9, mga talatang 6 hanggang 8. Ready, read. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin, at ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi pinaghihinayang o napipigilan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay upang maging masagana kayo sa lahat ng uring mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa aming service ngayong araw na ito. Maraming pong salamat sa pagkakataon na kami po ay dalanginan at magpagpuri, Panginoon, sa inyo at makapakinig ng iyong salita. Maraming pong salamat sa kalayaan na meron po kami ngayon. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, paglinis, Panginoon, sa aming puso at isipan, Panginoon, at sa aming motibo, Panginoon, sa bawat oras at minuto ngayon. Maraming po salamat for this opportunity na kami po ay makapagbigay, Panginoon, ng aming mga blessing na nag-gather for the whole week, Panginoon. Kayo po ang magpala sa bawat isa magbibigay, Panginoon, para po, Panginoon, sa inyong gawain. Kayo po ang maitaas at ang lahat ng luwalhati sa inyo. Sa matamis sa Panginoon, pangalan ni Jesus. Amen. Muli po tayo mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Only a Holy God. Who else command all the hosts of heaven? Who else could make every king bow down? Who else
worship the Holy God. He consumes like fire. What other power can raise the dead? What other name remains undefeated? Only a holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Who else could rescue me from my fading? Who else could offer His only Son? Who else invites me to call Him Father? Only a holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Tayo po'y manatiling nakatayo. Tayo po'y magsiting lahat para po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Tayo naman po ay magpuri sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagbasa po ng kanyang mga salita. Ito po ay manggagaling po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 19, verses 21 to 41. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, nagpasya si Pablo na dumaan muna sa Macedonia at sa Akaya bago pumunta sa Jerusalem. At ayon sa kanya, kailangan din niyang puntahan ng Roma pagkagaling sa Jerusalem. Pinauna niya sa Macedonia ang dalawang tumutulong sa kanya sa gawain ng Diyos na sina Timoteo at Erastus, at siya'y nagpaiwan muna sa lalawigan ng Asia. Nang panahong ding yon, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Efeso dahil ayaw pumayag ng iba na magturo ang mga mananampalataya tungkol sa pamamaraan ni Jesus. May isang platero roon na nagngangalang Demetrius. Gumagawa siya at ang kanyang mga tauhan ng maliliit na templong yari sa pilak na iginaya sa templo ni Artemis na kanilang diyosa, at ito'y pinagkakitaan nila ng malaki. Kaya ipinatawag niya ang kanyang mga manggagawa at ang iba pang mga platero at sinabi niya sa kanila, "Mga kaibigan, alam ninyong umaasenso tayo sa ganitong klaseng hanap buhay. Nakita ninyo at narinig ang ginagawa ng taong si Pablo. Sinasabi niya na ang mga Diyos na ginagawa ng tao ay hindi totoong mga Diyos. Marami ang naniwala sa kanya rito sa Efeso at sa buong lalawigan ng Asia. Kaya nanganganib ang ating hanap buhay dahil baka masamain ito ng mga tao. At hindi lang yan, nanganganib din ang templo ng ating dakilang Diyosang si Artemis dahil baka mawalan na ito ng saysay at hindi na kilalanin ng mga tao ang Diyosa na sinasamba, hindi lang dito sa Asia, kundi maging sa buong mundo. Nang marinig ito ng mga tao, galit na galit sila at nagsigawan, "Makapangyarihan si Artemis ng mga taga-Efeso." At ang kaguluhan ay kumalat sa buong lungsod. Hinuli nila ang mga kasama ni Pablo na sina Gaius at Aristarchus na mga taga-Macedonia. Pagkatapos, sama-sama silang nagtakbuhan sa lugar na pinagtitipunan ng mga tao habang kinakaladkad nila ang dalawa.
Nais sana ni Pablo na magsalita sa mga tao, pero pinigilan siya ng mga tagasunod ni Jesus. Maging ang ilang mga opisyal ng lalawigan ng Asya na mga kaibigan ni Pablo ay nagpasabi na huwag siyang pumunta sa pinagtitipunan ng mga tao. Lalo pang nagkagulo ang mga tao. Iba't iba ang kanilang mga isinisigaw dahil hindi alam ng karamihan kung bakit sila naroon. May isang tao roon ang pangalan ay Alexander. Itinulak siya ng mga Hudyo sa unahan para magpaliwanag na silang mga Hudyo ay walang kinalaman sa mga ginagawa ni na Pablo. Sinenyasan niya ang mga tao na tumahimik. Nang malaman ng mga tao na isa siyang Hudyo, sumigaw silang lahat, "Makapangyarihan si Artemis ng mga taga-Epeso." 2 oras nilang isinisigaw ang ganon. Nang bandang huli, napatahimik din sila ng namumuno sa lungsod. Sinabi niya sa kanila, "Mga kababayang taga-Efeso, alam ng lahat ng tao na tayong mga taga-Efeso ang siyang tagapag-ingat ng templo ni Artemis na makapangyarihan at ng sagradong bato na nahulog mula sa langit. Hindi ito maikakaila ni numan, kaya huminahon kayo at huwag kayong pabigla-bigla. Dinala niyo rito ang mga taong ito kahit hindi naman nila ninakawan ang ating templo o nilapastanganan ang ating Diyosa. Kung si Demetrius at ang kanyang mga kasamang platero ay may reklamo laban kanino man, may mga korte at mga hukom tayo. Dapat doon nila dalhin ang kanilang mga reklamo. Pero kung may iba pa kayong reklamo, yan ay kinakailangang ayusin sa opisyal na pagtitipon ng taong bayan. Sa ginagawa nating ito, nanganganib tayong maakusahan ng mga opisyal ng Roma ng panggugulo. Wala tayong maibibigay na dahilan kung bakit natin ginagawa ito. Pagkatapos niyang magsalita, pinauwi niya ang mga tao. Purihin po ang ating Panginoon, tayo po'y umupo. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Ang magiging buod ng ating mensahe ngayong hapong ito ay ito. Hinahayaan ng Diyos ang mga pag-uusig, hindi upang pigilan ang iglesia, kundi para sa lalo pang ikasusulong ng kaharian ng Diyos at ikaluluwalhati ng pangalan ni Kristo. Tayo muna ay sumaglit na manalangin at tumingin ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming makapangyarihan, Diyos na banal, aming Ama na nasa langit, kami po'y lubos na nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba sa iyo, Panginoon, ngayong hapong ito. Alam po namin na ikaw ang siyang dahilan, ang pagtutubos ng aming Panginoong Jesucristo doon sa krus. Kung kaya't kami narito, tinipon mo at magkakasama upang magpuri sa iyo, Panginoon. O Diyos, tulungan mo po kami nawa na sa aming pag-aaral ng iyong mga salita ay magkaroon kami ng bukas na tainga at bukas na puso sabang kami nag-aaral. Nawa kumilos, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Maipakita, Panginoon, ng kadakilaan mo una sa lahat at maging ang kadakilaan ng iyong mga salita. Nang sa gayon, makita namin ang aming pangangailangan sa iyo, lalo't sa iyong mga biyaya. Nawa, Panginoon, maluwalhati ka namin sa aming pag-aaral ngayong hapong ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayong hapong ito ay pinamagatang The Paradox of Christian Persecution. Well, kapag sinabi nating paradox, ito yung mga bagay na magkakontra or di kaya ay magkabaligtad sila or magkaiba sila. Pero ito'y totoo or itinuturing na totoo. Well, actually, sa salita ng Diyos, ang Biblia ay punong-puno ng mga paradox. Halimbawa na lamang, sinasabi ng salita ng Diyos na sa pamamagitan ng pananampalataya ay dapat tayong tumingin sa mga bagay na hindi nakikita ng mata.
So paano nangyari yun? Hindi nakikita ng mata pero kailangan nating tingnan. Paradox. Ang sabi pa ng Panginoong Jesus, as another example, sabi ng Panginoon, whoever wishes to save his life shall lose it. But whosoever wishes to lose his life shall save it. Paradox. If anyone, sabi pa ng Panginoon, if anyone wants to be the first, he shall be the last of all. Kung sinong gustong maging una, maging dakila sa lahat, siya'y ibababa. At sabi pa ng Panginoon, the greatest among you will be your servant. So, napakarami pang example ng mga paradox sa salita ng Diyos. Mga animoy, mga bagay na magkakabaligtad pero itinuturing sila na totoo ng salita ng Diyos. Sa patuloy nating pag-aaral ng Book of Acts, ang isa sa mga paradox na palagi nating nakikita sa ating pag-aaral ay itong katotohanan na ito, na habang ang iglesia ay dumaraan sa maraming mga persecution, sa maraming mga pag-uusig, ang iglesia ay mas lalong lumalakas, lumalawak at sumusulong. Kita niyo yung paradox doon? Ang purpose dapat ng persecution ay sirain ng iglesia. Ang purpose ng persecution ay pigilan ang iglesia, para pahinain ang iglesia, para pigilan yung lalong paglawak at pagsulong ng kaharian ng Diyos. Pero hindi. Hindi. Actually, yung mga persecutions pa nga ang nagiging dahilan kung bakit lalong lumalakas at lumalawak ang iglesia at sumusulong ang ebanghelyo at ang kaharian ng Panginoon. Ganyan kamakapangyarihan ang ating Diyos. Kaya niyang gamitin maging ang mga bagay na masasama para ganapin ang kanyang mga layunin. Ibig sabihin, even the most evil things na pwedeng mangyari or nangyayari sa mundong ito ay hindi kayang pigilan ang Diyos na gawin niya ang kanyang kalooban at kanyang mga layunin. Walang kayang magwagi laban sa Panginoon. At ito yung makikita natin sa ating pag-aaral ngayong hapong ito. Makikita natin na, kaakibat talaga ng buhay Kristiyano ang mga pag-uusig, maging ang mga pagsubok. Actually, kung nasusundan ninyo ang pag-aaral natin sa Book of Acts, wala atang chapter na hindi nakaranas ng mga pag-uusig ang mga mananampalataya. May mga panahon na medyo na lessen, pero meron pa rin. At nakita natin, simula sa nakaraan nating pag-aaral, maging ngayong hapon, makikita natin na hindi kailanman pinabayaan at hindi kailanman pababayaan ng Diyos ang kanyang iglesia. Bakit? Dahil iniibig ni Kristo ang kanyang iglesia. Kaya nga sa totoo lang po mga kapatid, hinahayaan ng Diyos na tayo'y dumaan dun sa mga ganong suliranin, katulad na lamang ng mga persecutions, para mas lalo nating makita ang katapatan ng Diyos at ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya kung meron man sa atin ngayon na nasa gitna ng mga suliranin, nais ko pong paalalahanan ng bawat isa sa atin ang sinabi ng psalmist, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me." Yung matitinding suliranin ay hindi nagsasabing pinababayaan tayo ng Diyos. Hindi iyon. Kundi ito'y kaparaanan ng Diyos upang tumingin tayo sa Kanya. Na siya'y kasama natin. Thou art with me. At yung Kanyang presensya ang maging comfort natin. Ngayon ay tignan natin mula sa ating mga talata kung anong suliranin yung kakaharapin ni Apostol Pablo habang siya'y naroon sa Ephesus. Puntahan natin yung ating mga talata sa Acts chapter 19, verse number 21. Ang sabi rito, "Now after these events," after nung mga naunang mga events dyan sa talata na yan, dyan sa Ephesus, particularly kung naaalala ninyo, yung mga nangyari sa verses 18
up to verse number 20. Naalala niyo yung nangyari after na atakihin, di ba, ng inaaniban, ng sinasaniban ng masamang espiritu. Ang ginawa ay inatake niya yung mga anak ni Sceva. Right? Diba? Kaya ang nangyari, yung mga anak ni Sceva, yung 7 sons of Sceva ay nagtatatakbo na nahubad, luray-luray yung kanilang mga damit at sugatan. At ang nangyari ay nabalita yun, kumalat yung balita na yun sa maraming mga tao doon sa Ephesus. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, yung pagkatakot sa Diyos ay lumaganap din. At ang dulo ng verse number 17 nang sabi doon, and the name of the Lord Jesus was extolled. Naitaas, napapurihan, naluwalhati ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. So anong naging response ng mga taga-Ephesus? Diba? Ito mga taga-Ephesus, sila yung mga taong mga superstitious mga taong mga mahilig sa magic, mga mahilig sa mysticism, sila yung mga mystical, mahilig sa sorcery. Pero ang sabi ng verses 18 to 20, maraming mga tao, maging yung mga bagong mga mananampalataya, they confess their sins at ito'y hayagan nilang pinagsisihan. Yung mga gumagamit ng mga magic, ng mga sorcery, ang ginawa nila, tinipon nila yung kanilang mga libro at sinunog publicly para maipakita, kasalanan yan, dapat yang talikuran. Kung maaalala ninyo, hindi biro yung kanilang ginawa. Dahil kung susumahin sa panahon natin, nasa 75 million up to 250 million pesos yung halaga ng mga libro na kanilang sinunog. At ang sabi doon, sa verse number 20, so the word of the Lord continued to increase and prevail mightily. At dito ngayon mangyayari, ang sabi diyan, so after these events, matapos mangyari ito, sabi doon, now after these events, sabi ng verse number 21, Paul resolved in the Spirit to pass through Macedonia and Achaia and go to Jerusalem saying, after I have been there, I must also see Rome. Ang sabi diyan, nagpasya raw si Apostol Pablo na magtungo roon sa Jerusalem. Pero sabi niya, pagtungo ko sa Jerusalem ay dadaan ako sa Macedonia at sa Achaia. And again, at this time, ang malinaw sa atin na merong iglesia ay doon sa Corinth. Nasang province na Achaia. Kasi nga yung Achaia ay province. At ang bayan na sure tayo, malinaw sa atin sa panahon ngayon na merong iglesia ay nandoon sa Corinth. So maaari na tinutukoy niya rito, napupuntahan niya sa Achaia ay walang iba kundi ang iglesia ng Corinth. At pagtapos niya raw doon, sabi ni Pablo, pagdaan niya ng Macedonia, saka siya pupunta ng Jerusalem. Pero ito nakakapagtaka rito, Kasi out of way, yung patungong Macedonia and Achaia, papunta ng Jerusalem. Kasi yung pag tinignan niyo sa map, ang Macedonia and Achaia ay going westward. Dito yung inyong west, di ba? So patungo rito. Samantala ang Jerusalem ay nasa east. So kung pupunta ka ng Jerusalem, ba't hindi ka na dumiretso ron? Di ba? Bakit kailangan mo pang lumayo? Tapos, saka ka ngayon patungo ng Jerusalem. Ayan, mapapansin ninyo sa may upper left, nandyan nakasulat yung Macedonia. At nasa may bandang baba, ayan yung Achaia. Samantalang pag dinala ninyo sa may kanan pa, east, pabalik. Ayan, touchscreen yan Pabalik na roon yung Jerusalem. So, out of way. Ang layo. Bakit ka pa magpupunta roon? Well, ang main reason ay dahil deeply concerned si Pablo sa unity o yung pagkakaisa ng iglesia. Dahil maraming mga mananampalataya sa Jerusalem Church ang mahihirap at nangangailangan ng financial assistance. At upang mapunan yung mga pangangailangan doon sa Jerusalem, ang nais ni Pablo ay makapagdala siya doon ng tulong pinansyal, ng kumbaga sabihin na natin love gift.
Doon sa mga mananampalataya doon sa Jerusalem, sa tulong ng mga Gentile churches na mga na-establish niya. At hindi na nabanggit dito ni Luke sa Book of Acts, pero makikita natin mula sa ibang mga epistles na ang gagawin ni Apostol Pablo, magpupuntar siya roon sa mga churches sa Macedonia at maging sa Achaia upang kolektahin yung kanilang mga love gift, yung mga love offering nila bilang tulong pinansyal sa mga mananampalataya doon sa church in Jerusalem. Tingnan natin saglit yung ilang mga epistle sa Romans chapter 15 verses 25 to 27. Ang sabi ni Pablo, nung siya'y sumulat sa mga taga-Roma, "At present, however, I am going to Jerusalem." Ito yun, yung sinabi niya, makilala niyo sa Acts chapter 19, "I am going to Jerusalem bringing aid to the saints. For Macedonia and Achaia have been pleased to make some contribution for the poor among the saints at Jerusalem. For they were pleased to do it, and indeed they owe it to them. For if the Gentiles have come to share in the spiritual blessings, they ought also to be service to them in material blessings." At nabanggit din ni Pablo ito sa kanyang sulat sa mga taga-Corinth sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 3. Sabi ni Pablo, "Now concerning the collection for the saints, as I directed the churches of Galatia, so you also are to do." Sabi ni Pablo, on the first day of every week, again itong Corinth, ito yung nasa Achaia. So sabi ni Pablo, on the first day of every week, every Sunday, sabi niya, every Sunday, each of you is to put something aside and store it up. Kumbaga, kolektahin nyo na. Pagsama-samahin nyo na yung inyong love offering. Sabi ni Pablo, every Sunday, as he may prosper so that there will be no collecting when I come. Kasi papunta pa lang doon si Pablo nung kanyang sinulat ito. Mamaya, titignan natin yan. "And when I arrive, I will send those whom you accredited by letter to carry your gift to Jerusalem." So makita natin, ang purpose kung bakit siya nag-out of way pa ay dahil dadaanan niya yung magiging tulong ng mga Gentile churches para doon sa mga nangangailangang iglesia doon sa Jerusalem. So bukod sa pag-extend ng kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng tulong pinansyal, ang isa pa sa mga purposes dito ni Pablo ay upang makita ng mga mananampalataya na ang Gentile believers at ang Jewish believers ay bahagi ng iisang iglesia at sila'y iisa kay Kristo. Gustong basagin dito ni Pablo yung pader, yung barrier, or yung harang sa pagitan ng mga Hentil, ng mga Gentile believers at ng mga Jewish believers. Hindi pwede rito yung mindset na Gentile church kami. Di Gentile church lang din yung tutulungan namin. Or Jewish church kami. Yung mga Hudyo lang din ang tutulungan namin. Hindi ganun. No. There's no such thing as a Gentile church and a Jewish church. Walang ganun. Meron lamang iisang church. Dahil ang mga mananampalatayang Hudyo, ang mga mananampalatayang Hentil ay iisa kay Kristo. Kaya nga ang sabi ng 1 Corinthians chapter 12 verse number 26, "If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together." Kung mayroong isang bahagi ng katawan na nahihirapan, ang buong katawan ay kasama ring naghihirap. Ganito ang disenyo ng katawan. At ito ang disenyo ng iglesia. Kaya nga kung merong mga iglesia na nahihirapan, yung mga iglesia na merong kakayahan, ay dapat magkaroon sila ng ganong initiative na tulungan yung mga iglesia na yon. Bakit? Dahil bahagi tayong lahat ng iisang katawan. If one suffers, all of us suffer together bilang iisang iglesia kay Kristo. At di ba ganito rin yung sinabi ni James sa kanyang epistle. Sabi ni James, paano masasabing meron kang tunay at buhay na pananampalataya kung meron kang kapatiran na nangangailangan pero hindi mo tinulungan? At alam niyo po, nakakalungkot yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Kapag missionary ka, at kahit pa sabihin natin talagang nagpapagal ka sa ministry,
Kaso nalaman ng mga churches na sumusuporta sa iyo na ikaw ay Calvinist or nagtuturo ng doctrine of election, alam niyo, nakakalungkot, inaalisan nila yun ng suporta. Hindi nila naiintindihan yung kaisipan na binabasag ni Pablo. Na tayong lahat ay iisa kay Kristo. Tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung tunay silang mga mananampalataya, tayo'y kabahagi sa iisang katawan. Kahit pa magkakaiba kayo ng lahi, kahit pa magkakaiba tayo ng paniniwala sa ilang mga doktrina, pero kung kapwa tayo tunay na mga mananampalataya, tayo'y iisa kay Kristo. At kung gagawin nating dahilan yung ilang mga differences natin maliban sa ebanghelyo para humiwalay sa iba, hindi natin lubos na naiintindihan ang pagkakaisa ng iglesia bilang isang katawan kay Kristo. At yan ang nais ituro rito ni Pablo. Ang magkaroon ng pagkakaisa ang mga mananampalataya dahil hindi sila Hentil, hindi sila Hudyo, kundi silang lahat ay mga Kristiyano. At yun ang dahilan kung bakit yung itinerary ni Pablo ay magpupunta muna siya sa Jerusalem pero magpupunta siya sa Jerusalem pero dadaan muna siya sa Macedonia and Achaia. And actually, makikita nyo, ang galing ni Pablo, gumagawa siya talaga siya ng plano. May itinerary talaga siya. No? Sabi ng Acts chapter 19 verse number 21, sabi niya rito, after these events, Paul resolved in the Spirit to pass through Macedonia and Achaia and go to Jerusalem, saying, after I have been there, I must also see Rome. So pupunta siya ng Jerusalem, pero dadaan muna siya ng Macedonia and Achaia, at pagdating niya ng Jerusalem, saka naman siya pupunta ng Rome. Nakaplano yung kanyang itinerary. Pero actually, hindi pa yung Rome ang final destination. Sabi niya, nung sumulat siya sa mga taga-Roma, sa Romans 15, para makita natin yung kompletong itinerary na inihahanda ni Pablo. Talagang para sa kanya, nakaplano na itong missionary journey niya. Sabi niya, verse number 22 to 24 ng Romans 15, this is the reason why I have so often been hindered from coming to you. Sabi niya sa mga taga-Rome. But now, since I no longer have any room for work in these regions, and since I have longed for many years to come to you, I hope to see you in passing as I go to Spain. So, ang gagawin ni Pablo, pagpunta niya ng Rome, ay actually, dadaan lang din naman siya doon. At kumbaga sabi niya, pag binasa niya pa yung mga talata, samahan niyo ako, i-accompany niyo ako, kasi magtutungo tayo ng Rome. Going westward pa yun. So makita nyo rito na malinaw kay Pablo yung mga plano niya. Kumbaga organized yung kanyang mga plano. But of course, alam natin na bagamat meron siyang mga plano, ay lubusan siyang nakatiwala sa soberanong kalooban ng Panginoon. At hindi po magkakontra yung dalawa na yun. Magandang paalala ito sa atin, mga kapatid, na pwede nating gawin yung pareho na yun. Magplano at magtiwala sa kalooban ng Panginoon. Pero hindi lamang organisado at merong plano itong si Apostol Pablo. Siya rin ay merong estratehiya. Siya ay isang strategist. Tingnan yung gagawin niya, verses 21 to 22. Now, after these events, Paul resolved in the Spirit to pass through Macedonia and Achaia and go to Jerusalem, saying, after I have been there, I must also see Rome. So yung plano niya, again, magtungo sa Jerusalem, dadaan ng Macedonia. Verse number 22. And having sent into Macedonia 2 of his helpers, Timothy and Erastus, he himself stayed in Asia for a while. So ang ginawa ni Pablo ay ganito. Pinauna niyo muna yung dalawa. Sino yun? Si Timothy and si Erastus. Of course, kilala natin si Timothy, Pero si Erastus, wala tayong masyadong alam kung sino nga ba talaga itong si Erastus. So, ang ginawa ni Pablo, mauna muna kay Ron. Timothy and Erastus. And actually, nung pinauna ni Pablo, itong si Timothy and Erastus, si Timothy, dala-dala niya na yung mga epistles ni Pablo. And in particular, pagpunta niya sa Achaia, dala-dala niya na yung tinatawag nating 1 Corinthians.
Ito yung time na yon, pagtungo roon. At merong dahilan si Pablo kung bakit niya pinauna. Ang sabi niya sa kanyang epistle sa 1 Corinthians 16 verses 5 to 9. I will visit you. Sabi niya sa mga taga-Corinth, taga-Achaia, I will visit you after passing through Macedonia, for I intend to pass through Macedonia. And perhaps I will stay with you or even spend the winter so that you may help me on my journey wherever I go. For I do not want to see you now just in passing. I hope to spend some time with you if the Lord permits. But I will stay in Ephesus. Teka, again, nung sinusulat niya to, narito pa siya sa Ephesus. Sabi ni Pablo, but I will stay in Ephesus until Pentecost. Why? For a wide door for effective work has opened to me, and there are many adversaries. So, ang dahilan kung bakit nagpaiwan muna si Pablo doon sa Ephesus ay dahil sabi niya, merong nagbukas sa pintuan. Merong opportunity para maipalaganap ang ebanghelyo dito sa Ephesus. At ayaw niyang sayangin yun. Ayaw sayangin yun ni Pablo, of course. Kaya, ang ginawa ni Pablo, minaximize niya yung kanyang pwedeng magawa sa ministry. Mauna na kayo doon, habang ako dito ay sinasamantala yung opportunity na meron. So na-maximize ngayon yung ministry. At habang naroon siya sa Ephesus, ang sabi dyan, bukod doon sa opportunity to spread the gospel, ang isa pang dahilan na sabi niya, kasi merong adversaries Merong mga kaaway. At maaaring iniisip ni Pablo, kailangan ko pa magstay dito para ma-resolve itong problema na ito kung sakali. At yung problema tinutukoy ni Pablo ay yung mga susunod na mangyayari sa Acts 19. Tignan natin, verses 23 to 27. About that time, there arose no little disturbance concerning the way. So merong matindi. Pag sinabing no little ay matindi. Matindi na kaguluhan concerning the way. Again, pag nakita niyo yung phrase na yan, the way, ayan ang tinatawag sa grupo ng mga mananampalataya noon. Yan ang tawag pa sa kanila. Bakit? For a man named Demetrius, a silversmith, who made silver shrines of Artemis, brought no little business to the craftsmen. These he gathered together with the workmen in similar trades and said, men, you know that from this business we have our wealth. And you see and hear that not only in Ephesus but in almost all Asia, this Paul has persuaded and turned away a great many people, saying that gods made with hands are not gods. Yung mga Diyos na gawa ng kamay ay hindi totoong Diyos. And there is danger not only that this trade of ours may come into disrepute, but also that the temple of the great goddess Artemis or great goddess Diana, yun ang mas common, may be counted as nothing, and that she may even be deposed from her magnificence, she whom all Asia and the world worship. Ang Ephesus kasi ay kilala sa Temple of Diana or Temple of Artemis. And actually, yung Temple of Diana ay kasama pa nga, isa siya sa 7 wonders of the world. So, sikat ito, even hanggang sa panahon natin ngayon. Hindi lang sa panahon nila noon. Kasi napakaganda nung structure na ito, nitong Temple of Diana or Temple of Artemis. At pinupuntahan talaga yon ng mga maraming tao noon, itong Ephesus, para lamang magtungo doon sa Temple of Artemis and of course to worship Diana. Kaya ang isa sa mga malalakas na businesses noon sa Ephesus ay yung pagtitinda nila ng mga sculptures, na mga imahe na kanilang inuukit, mga dambana na inuukit nila ng mga sculptures ni Artemis. At talagang pinagkakakitaan nila yun. Na dahil nga, isa si Artemis sa mga pinakasikat na Diyos ng Roman Empire. Kaya nga kung businessman ka noong mga panahon na to, at nais mo talagang kumita, ang isa sa mga magagandang business ay ito. Itong paggagawa ng mga sculptures, ng mga inukit, na sculptures ni Diana. Ang problema ay ito.
Sa pagdating ni Pablo at maging sa paglaganap ng Kristyanismo, naapektuhan din yung business nila. Why? Bakit? Dahil itinuturo ni Pablo, ang siyang itinuturo ng salita ng Diyos, na ang mga Diyos na gawa ng kamay ay ano? Hindi yan totoong Diyos. Sila'y may mga mata, pero hindi sila nakakita. Sila'y may mga tainga, pero hindi sila nakakarinig. Sila'y may mga paa, sila'y may mga kamay, pero hindi sila nakakagalaw, nakakilos, o nakakagawa ng anuman. Sila'y hindi mga totoong Diyos. Kaya yung mga businessman, katulad nitong ni Demetrius, na isang platero, isang silversmith, ay nagalit kay Pablo at sa mga Kristiyano. Kasi nga malaking pera ang pinag-uusapan dito eh. Hindi nila binibenta ito ng barya lang. Pinagkakitaan ito, malaking, sabi nga, wealth. Hindi ito basta lang nabibenta sa maliit na halaga. So, kung maalala ninyo, maraming mga tao rito sa Ephesus, lalo na yung mga bagong mga mananampalataya, dun sa nauna, anong ginawa nila? Binenta nila yung mga libro nila. Pinagsama-sama nila, tapos sinunog nila. So kumbaga, dun pa lang naiintindihan nitong mga platero na ito, ang tindi ng impluensya nitong mga Kristiyano na to. Biruin mo yung mga yun, kaya nilang talikuran, sunugin lang yung kanilang mga gamit na, di ba, sabihin na natin, parang pera na nila yun eh. Kaya ang ginawa ni Demetrius, nagsalita siya, na sobrang naiinis, sobrang threatened, sabihin na natin, sobrang bitter. No? Na dahil naapektuhan na yung kanyang business, so ang ginawa niya, ginather niya yung mga tao. At ang sabi niya, verse number 25, "Men, you know that from this business we have our wealth, and you see and hear that not only in Ephesus, but in almost all Asia, this Paul has persuaded and turned away a great many people." So, mismo si Artemis ang nagsabi, sobrang nag-spread ang gospel. Etong si Demetrius na nagsabi, sobrang nag-spread na ang gospel. Actually, kumbaga parang aminado rito si Demetrius, all of Asia ay influence na ng ebanghelyo na itinuturo nila. Kaya itong si Demetrius na sobrang bitter na nga ngayon sa mga mananampalataya at sa gospel ay aminado pa nga na successful ang gospel. Anong dahilan? Una sa lahat, ang ebanghelyo ay kapangyarihan ng tunay at buhay na Diyos. Hindi ng Diyos na hindi totoo. Kaya patuloy na susulong ang ebanghelyo at sabi ng salita ng Diyos na maging ang tarangkahan ng impyerno ay walang magagawa. Patuloy na susulong ang ebanghelyo. At pangalawa, dahil naging committed si Apostol Pablo na gawin ang kanyang ministry. Alam niyo, kung uunawain natin dito mga kapatid, grabe yung labor ni Pablo sa kanyang ministry. Ang sabi niya sa susunod na chapter, for 3 years. Sabi niya sa chapter 20, nung kakausapin niya yung mga elders ng Ephesus, sabi niya sa chapter 20, verses 20 and 27 and 31, "For I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God." Verse number 31, "Therefore be alert, remembering that for 3 years I did not cease night or day to admonish everyone with tears." Sabi niya, Pablo, for 3 years. For 3 years, day and night. Masipag. And with labor niya talagang itinuro sa kanila ang whole counsel of God. Grabe yung commitment dito ni Pablo. Amin ako sa inyo, mga kapatid, kung ako siguro yung dumaan sa lahat ng mga pinagdaanan ni Pablo, baka matagal na akong tumigil sa ministry. Grabe yung commitment ni Pablo despite ng kanyang mga pinagdaanan. And for 3 years, he labored sa mga Ephesian believers the whole counsel of God. Going back sa ating text. So ang ginawa ni Demetrius, kumbaga nirally niya yung mga tao. Kasi nga naapektuhan na yung mga business nila eh. At ang ginawa pa rito ni Demetrius, ginamit niya yung pagiging idolatrous nila. Ang sabi niya, teka mga kapatid, mababaliwala yung Diyosa natin. Hindi makikita yung kanyang magnificence. Hindi makikita yung kanyang kadakilaan.
Na alam naman natin, itong si Artemis ay sinasamba hindi lamang sa Asia, kundi sa buong mundo, sabi ni Demetrius. Pero syempre, hindi naman talaga yung pag-worship kay Artemis ang concern dito ni Demetrius. Ang tunay niyang concern ay yung greed. To put it simply, ang concern niya ay pera, hindi ang doktrina. Kaya paalala mga kapatid, ang pera ay parang isang apoy na pwede nating gamitin sa pagluluto para may makain tayo. But at the same time, ito rin ay parang isang apoy na pwedeng makasunog ng bahay at makasira ng buhay. Sabi nga ng salita ng Diyos, the love of money is the root of all evil. At ito yung mangyayari dito. Dahil sa pag-ibig ni Demetrius sa pera, yun ay masasabi natin yun ay kanyang Diyos ay magkakos siya ng evil. So syempre, dahil sa sinabi ni Demetrius patungkol sa mga matatanggalan ng kadakilaan, si Artemis, yung mga tao na panatiko ni Artemis, ni Diana, nagalit din sila. Kaya ito yung nangyari. Verses 28 to 29. When they heard this, yung mga tao, they were enraged and were crying out, "Great is Artemis of the Ephesians." So the city was filled with confusion and rushed together into the theater. Yung theater dyan, yung usual na lugar kung saan nagtitipon yung mga tao kapag may mga pagpupulong. So ang ginawa nila, dragging with them Gaius and Aristarchus, Macedonians who were Paul's companions in travel. Kung maaalala ninyo sa Acts chapter 18, no, nakaraang chapter, ay meron tayong Gaius na na-encounter. But this time, itong Gaius na ito ay iba roon sa Gaius na taga-Corinth, taga-Achaia. Kasi sabi dyan, yung Gaius na ito ay Macedonian. So hindi siya tubong Achaia or Corinth. So this is a different Gaius. And actually, very common ang name na Gaius. Sa Bible, meron tayong 4 na Gaius na may encounter. 3 narito sa Book of Acts at yung pang-4 nasa epistle ni John, sa 3 John in particular. So yung ginawa, at yung pangalawa dyan, si Aristarchus, ay eventually yan ay magiging katuwang din ni Pablo at mababanggit niya yung muli. So yung ginawa ng mga taong galit na galit sa panguudyok ni Demetrius, ang ginawa nila, kinaladkad nila itong si Gaius at maging itong si Aristarchus patungo doon sa tanghalan, doon sa theater. Bakit? Kasi alam nilang kasama ni Pablo to eh. So marahil, hinahanap sana nila si Pablo kasi hindi nila natagpuan, hindi nila nakita. Kaya ginawa nila, kumuha na lang sila ng iba. So syempre, nung mabalitaan yun ni Pablo na ganun yung nangyayari dito, ang ginawa ni Pablo, ang balak niya sana, pumunta rin siya doon. Magtungo rin siya doon. Bakit? Kasi by experience, alam niya yung pwedeng gawin ng mob ng maraming mga tao. Kasi na-experience niya yun eh. Di ba? Alam niya yun by experience. Marahil, iniisip dito ni Pablo, tutulungan ko sila. Ipagtatanggol ko sila. Pero merong pumigil sa kanya. Pablo, wag ka nang pumunta ron. Wag ka nang pumunta ron. Sabi niya dito, verses 30 to 31. But when Paul wished to go in among the crowd, the disciples would not let him. And even some of the Asiarchs who were friends of his sent to him and were urging him not to venture into the theater. So meron 2 grupo rito na pumigil kay Pablo. Una, yung mga disciples. Of course, we know, yan yung mga mananampalataya doon sa Ephesus. Sila yung unang pumigil dito kay Pablo. Pablo, wag ka nang magpunta ron, nagkakagulo sila. At yung pangalawang grupo rito ay yung tinatawag na mga Asiarchs, na mga kaibigan ni Pablo. Itong mga Asiarchs ay sila yung mga high-ranking officers ng Roman Empire. Every year ay bumoboto sila ng mga Asiarch, magiging Asiarch ng bawat city kada taon. Bawat city ng Roman Empire. At ang Asiarch, para maging Asiarch ka, dapat ikaw ay kasama sa noble family and wealthy family. Ibig sabihin, dapat mayaman ka. Kumbaga sa language natin, dapat ikaw ay isang maharlika. Nasa pamilya ka ng mga kilala at mga iginagalang. Bakit kailangan ganon? Bakit? Dahil ang trabaho ng mga Asiarch ay ganito. Ipinopromote nila ang emperor worship.
Kasi nga, during the Roman Empire, yung mga emperors, pag ikaw ay emperador, pag ikaw ay emperor, tinuturing kang Diyos. Kaya, ang trabaho ng mga Asiarch, ipinopromote nila yung pagsamba dito sa mga emperor. Ang galing kung titignan nyo, ang galing ng Rome eh. Kumbaga, para maipakita dito sa mga taong ito, dahil syempre, kung Diyos ang emperador, ibig sabihin, hindi mo yan pwedeng labanan. Hindi ka pwedeng, dapat sumunod ka lang dyan dahil Diyos yan eh. At meron silang mga tao, mga galamay, mga Asiarch, na sila yung nagpo-promote para sambahin ng mga tao yung emperador. Ang galing na, kumbaga ay political strategy yung ginagawa rito ng Roman Empire. So kung kilala ang pamilya nyo, iginagalang, tapos, di ba, kilala kayo, iginagalang kayo, tapos mayaman kayo, mas matindi yung influence nyo. Right? Sa isang society. Kaya nga, this is actually, yun nga, strategy ng Rome. So ibig sabihin, itong mga Asiarchs na ito, of course, hindi ito mga mananampalataya. Dahil they're promoting idolatry which is emperor worship. Pero sabi doon, sila yung mga kaibigan ni Pablo. Actually, this is a good indication. Why? Dahil kung kaibigan sila ni Pablo, ibig sabihin ay maging itong mga high-ranking officers, nakikita, itong si Pablo, itong mga mananampalataya, wala namang ginagawang paglabag sa batas. So good indication pa ito. At sila, ganun na lang din yung concern nila. Kay Pablo, sabi niya, Pablo, huwag kang pumunta ron. Huwag ka nang pumunta ron, nagkakagulo sila. Kung tutusin, pwede nilang pabayaan Pero pinigilan nila si Pablo. Dahil nagkakagulo. Ganong kagulo? Tignan natin, sabi ng verse number 32. Ganitong kagulo. Now, ng Acts chapter 19, now, some cried out one thing, some another. For the assembly was in confusion, and most of them did not know why they had come together. So, nakakatawa rito si Luke. Actually, kita niyo yung satire, kaya yung sarcasm, parang ini-insulto rito ni Luke yung mga tao, na parang sobrang gulo nila doon. Diba? Sobrang gulo ng mga tao doon kasi may sinasabing isa, tapos yung isa, tapos yung iba, ano ba meron dito? Basta nandun lang din sila, nakikisigaw lang din sila doon. Pero hindi na alam ba't pa kami sumisigaw dito. Wala silang, sabi niya, ang gulo nila doon. Diba? So para silang mga ewan doon, nagkakagulo sila, nagpuntahan silang lahat doon, pero hindi nila alam kung bakit. Alam nyo, that is how influence works. This is how peer pressure works. At dapat tayo mag-ingat sa panahon natin ngayon. Lalo tayo mga kabataan, mga kapatid. Tayo, mga kabataan, di ba? May napanood ako ng isang social experiment kamakailan lang, na yung tagpo ay nasa isang elevator. Mayroong isang lalaki, kumbaga sabihin na natin parang siya yung biktima ng social experiment. Nandun siya sa elevator, tapos sa gitna ay merong mga magkakapatong na mga helmet. Yung mga sinusuot sa motor, may mga helmet dyan. At tuwing merong sasakay, kumukuha ng helmet, nasa elevator tapos isusuot. Tapos susunod na floor, huminto, may sumakay, may dala-dala ng sariling helmet. Tapos sinuot din pagkasakay ng elevator. So siya siyempre nagtataka siya ano nangyayari. Di ba? Bababa, tapos mamaya may sasakay na naman susuot ng helmet na abang nasa elevator. So siya naisip niya, kumuha na rin ako ng isa. Kahit wala siyang kaalam-alam, ano bang nangyayari? Di ba? That's how influence works. Di ba? Kahit na, ganito ang ginagawa ng society natin ngayon, mga kapatid. Kakalad ka rin kanila, dadalin kanila dun sa kanilang mga ideolohiya. Kahit wala kang alam kung bakit ba natin dapat sang-ayunan yung mga pinapaniwalaan nila. Kahit wala tayong idea, hindi pala ayon sa salita ng Diyos yun, yung mga philosophies nila. Pero dahil nandun ka na sa kalagitnaan nila at indirectly sinasabi nila ito ang pinapaniwalaan ng lahat. Ito ang ginagawa ng lahat. So dapat ganun din ang paniwalaan mo. Na kahit wala kang alam
kung bakit ganun. At kung hindi tayo magiging maingat, minsan isang araw matatagpuan din natin yung ating mga sarili na kasama na rin na isinisigaw yung kanilang mga ideolohiya at mga filosofiya. Kahit hindi natin naiintindihan, ito palang mga bagay na ito ay laban sa salita ng Diyos. And yes, this is happening sa maraming mga tao at lalo sa maraming mga kabataan sa panahon natin ngayon. Ang itinuturo sa eskwelahan, yung evolution, yung Darwinian evolution. Kaya akala ng marami, yun ang totoo. Kahit mga mananampalataya ay nadadaya nito. Itinuturo sa maraming mga eskwelahan, Marxism, ang communism, itinuturo ng lipunan ngayon, ang radical feminism, dapat kung babae ka, you are a strong, independent woman, hindi mo kailangan ng lalaki sa iyong buhay. Hindi naiintindihan, itinuturo ng lipunan na ngayon, tanggap natin dapat ang homosexuality, ang abortion, ang divorce. At ang target nila, yung mga taong hindi nagiging maingat at hindi inaalam kung tama man lamang ba yung mga itinuturo ng lipunan. Tingnan nyo yung nangyayari. Walang kaalam-alam yung karamihan sa kanila kung ano nangyayari. Pero eventually, nakikisabay lang silang lahat sa agos. Sabi ng verses 32 to 34, now, some cried out one thing, some another, for the assembly was in confusion, and most of them did not know why they had come together. Some of the crowd prompted Alexander, whom the Jews had put forward. Hindi natin alam kung sino itong Alexander na ito, pero itinulak siya ng mga Hudyo patungo doon sa harapan. Kasi para ikaw yung magpaliwanag, wala tayong kanalaman dyan, tayong mga Hudyo. Natulak lang itong si Alexander. So ang ginawa ni Alexander, and Alexander motioning with his hand, teka, wanted to make a defense to the crowd. Kumbaga sinusubukan niya sana rito, teka, magpapaliwanag ako, pinapahupa niya. Kaso, verse number 34, but when they recognized that he was a Jew, for about 2 hours, they all cried out with one voice. Lahat sila, great is Artemis of the Ephesians. Nung ma-recognize nila Hudyo itong si Alexander, wala na, hindi na siya pinakinggan. Instead, lahat sila ay nagsigawan ng great is Artemis, great is Diana of the Ephesians. Samantalang, marami dun sa mga yun, di naman alam kung bakit sila nandun eh. Wala naman silang kaalam-alam bakit sila nagkakagulo. Pero lahat sila ay sumabay na lang din sa agos. Pero itong gagawin ng Panginoon, gagamit ang Diyos ng isa ring influential na tao para matigil itong kaguluhang ito na nangyayari at maligtas yung mga mananampalataya sa nagbabadyang masamang pangyayari. Next mga verses, verse 35. And when the town clerk had quieted the crowd, yung town clerk para yung mayor sa panahon natin, at isa itong official na iginagalang, of course, ng mga taga-Ephesus. He said, men of Ephesus, who is there who does not know that the city of the Ephesians is temple keeper of the great Artemis and of the sacred stone that fell from the sky? Seeing then that these things cannot be denied, you ought to be quiet and do nothing rash. Yung sikat kasi na sculpture doon sa loob ng Temple of Diana during ng mga panahon na ito ay galing sa isang meteorite na bumagsak at mula doon nila inukit. Yun yung nasa loob mismo ng Temple of Diana. Kaya yung sinasabi dyan na sacred stone that fell from heaven. So ang sinasabi dito ng town clerk, galing nga sa langit eh. Di ba? Binigay nga ng mga Diyos ng kalangitan itong imahe natin eh, ni Diana, ni Artemis. Kumbaga, ang pinupunto rito ni town clerk, wala makakatalo sa atin. Di ba? Bigay ito ng mga Diyos, galing ito sa langit. So sabi niya, kumalma na kayo. Huwag na kayong gumawa ng ano-mang gulo. Ano? At dito nag-turn yung tables. Sabi ng town clerk, of course, by understanding, nakikita ninyo, hindi ito mananampalataya. Naroon pa rin siya sa ganong paniniwala. Verses 37 to 41. For you have brought these men here who are neither sacrilegious nor blasphemers of our goddess. So maging yung town clerk, saksi ito na itong mga mananampalataya, itong si Gaius, itong si Aristarchus, hindi nga yan mga magnanakaw eh.
Hindi nga yan mga blasphemers, hindi nga yan nagsalita ng masama o paglapastangan laban kay Diana, kay Artemis. Kaya ang sabi niya, verse 38 to 39, if therefore Demetrius, yung platero, and the craftsmen with him have a complaint against anyone, the courts are open. And there are proconsuls. Let them bring charges against one another. But if you seek anything further, it shall be settled in the regular assembly. So sabi niya, kung meron talaga kayong complaint, kung meron talaga kayong reklamo, kumbaga sa language natin, doon ka sa police magreklamo. Yun ang sinasabi niya. Doon kayo sa korte magsampa ng kaso. Meron tayong due process. At hindi pwede itong ginagawa nila na parang people power at sila na lang yung maglilitis na kung saan ang sinasabi dito ni town clerk, binabypass din niya yung batas. Kaya ang sabi ni town clerk sa verse number 40 to 41, for we really are in danger of being charged with rioting today, since there is no cause that we can give to justify this commotion. And when he had said these things, he dismissed the assembly. Sabi ni town clerk, alam nyo, kapag nag-escalate to, kapag nakarating to doon sa Kapitolyo, kapag nakarating to doon sa Rome, pag nalaman ito ng higher officials ng Rome, itong kaguluhan, itong riot na pinaggagawa ninyo rito, hindi yung mga Kristiyano ang lagot dito. Tayo. Tayong mga taga-Ephesus. So makita nyo, the tables have turned. Nabaligtad pa yun. Yung sitwasyon, yung mga taong sumubok o sigin ng mga Kristiyano, sila pa ngayon ang nanganganib na maparusahan ng Rome. Pag nangyari yun, mawawalan sila ng mga privileges na meron sila galing sa Roman Empire at hindi nila gugustuhin mangyari yun. Makita natin dito ang soberanong paggawa ng Diyos na maging ang isang hindi mananampalataya na town clerk ay kayang gamitin ng Panginoon to protect His people. Sabi nga ng Psalm 34 verse number 19, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Hindi hinahayaan ng Diyos. Titignan nyo, hindi hinayaan ng Diyos na si Pablo ay magpunta roon sa tanghalan kung saan nagkakagulo yung mga tao. Bakit? Yan ay para makita natin na hindi si Pablo yung magliligtas at magtatanggol sa kanila, kundi ang Diyos. At kaya niyang gamitin maging isang town clerk na hindi mananampalataya para iligtas ang kanyang mga mananampalataya. Hindi si Pablo o sino mang tao ang pag-asa natin, kundi ang Panginoon. And let this be your comfort, mga kapatid. Walang anumang persecution na nangyari sa buong kasaysayan ng mundo ang nagawang pigilan ang pag-advance ng kaharian ng Diyos. Wala. Ni isa. Anong patunay? Narito tayo. Narito pa tayo. At magpapatuloy. Wala. Kahit isa. Bakit? Dahil hindi yun ang layunin ng Diyos kung bakit niya hinahayaan na ang iglesia ay dumaan sa mga persecutions. Ang mga persecution ay parang isang apoy na mas lalo pang nagpapalakas at nagpapabilis ng pag-andar ng isang pangkarerang sasakyan. Persecutions are not meant to destroy the church, but to advance the kingdom of God and to exalt the name of Christ. That is the paradox of Christian persecution. Tayo'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat dahil iniingatan mo ang iyong iglesia. Bilang pagpapakita mo, Panginoon, na tunay nga na ang iglesia ay iniibig mo. Salamat po, Panginoon, sa iyo na bagamat maaari, hindi namin nahanapin ng mga persecution, pero maaaring dumaan ang bawat isa sa amin sa anumang ganitong klase ng suliranin. Maaaring makaranas kami o maaaring sa mga panahon ngayon ay nakakaranas kami ng mga pag-uusig. Pero nawa, Panginoon, ay maging comfort namin na hindi kailanman nagawa ng anumang pag-uusig na pigilan ang pagsulong ng iyong kaharian.
Lord, salamat dahil hawak mo ang iglesia at hawak mo, Panginoon, maging ang mga ang pananampalataya ng iyong mga mananampalataya. O Diyos, kami tulungan mo na patuloy na tumingin sa iyo at alam namin, Panginoon, na hindi sa aming kakayahan, kundi ikaw ang siyang aming pag-asa. Maluwalhati ka at mapapurihan, ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangirihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo, tayo po ay umawit ng ating pangwakas na awitin. Tayo po mawit sa Panginoon. Awitin po natin, I must tell Jesus. I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His own. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Oh, how the world to evil allures me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and He will help me over the world a victory to win. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Amen. Purihin ng Panginoon, the paradox of persecution, it's not meant to destroy the church, but to advance the kingdom of God. Purihin ng Diyos na kahit ang mga bagay na ito ay hawak at nasa ilalim ng kanyang kamay. Kaya anuman at saan man tayo tinawag ng Diyos, nawa tayo bilang mga mananampalataya ay magpatuloy na maghayag ng ebanghelyo at mamuhay para sa kanyang kaluwalhatian. Nawa sa ating paghiwa-hiwalay ang biyaya ng ating Ama, ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan at pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, at patuloy tayong maging maliwanag na ilaw sa naman tayo tinawag ng Panginoon. God bless po, magandang hapon. Di nagtatapos ang ating panghapong gawain. After 10 minutes, 3:40 ay magsisimula po ang